Hello mga ka-trade! Welcome po sa ating Forex Weekly Outlook. Hindi tayo nakapag-upload last week kasi trinangkaso ako kaya nagpahinga muna. Pero babawi ako sa inyo this week. So pag-usapan na natin kung ano yung magiging takbo ng market this coming week. Kaya kung ready ka na, let's go! So dito guys, sa ating economic calendar, dito sa may MyFX book, itong website na to. So Monday, May 4, ito nakalagay. So meron ditong dalawang naka-red, itong high. So 3:30 ng hapon, so lahat ng currency pairs against euro or Swiss franc, possible na magkakaroon siya ng volatility. So double check natin yan. And then pagdating ng gabi, 10:30 dito sa euro. Ayan. Tuesday, 8 a.m. So dito sa may Asian session, meron kaya paano merong high impact news sa euro na currency pair. And then Australian dollar 12:30 ng hapon, and 3 p.m. sa euro sa New York session. Ito guys, may sunod-sunod. Ayan, yung nakikita nyo tong high. So magi-start siya ng 10 p.m. hanggang 10 p.m. So halos magkakasabay siya. Wednesday, sa Asian session dito sa New Zealand dollar, so 6:45 a.m. Ayan guys, merong high impact news against New Zealand dollar na currency. And then 4 p.m. meron dito sa euro sa during London session, New York session. Ito guys, yung dalawang nakapula. Right? So Thursday, ayan, ito naka-red, 9:30 during Asian session dito sa may Sterling dollar. Pagdating ng London session, 3 p.m. dito naman sa may euro. And then New York session, itong tatlong naka-red na to. So 8:30 p.m. And Friday, for sure meron to kasi first Friday of the month. So dito sa may 2 p.m. euro, ito guys, mayroong high impact news. And then 3 p.m. o 3:05 p.m. Yan, dito sa may euro. And then New York, ayan, New York session 8:30 dito sa Canadian dollar. So double check din natin guys kung nagtitrade ka ng mga Canadian dollar or currency pair against Canadian dollar. So possible yan na magkaroon ng high impact news kasi kasabay siya dito sa New York session na non-farm payroll. So yung may, for sure, may malakas na galaw yung USD CAD. So ito guys, ito yung doble ingat tayo dito kasi for sure malaki yung galaw dyan. So remind ko lang, every time na may high impact news, lalong-lalo na sa New York session, 8:30 or 9:30, hanggat maaaring iniiwasan ko po yan. Kasi kahit gaano kaganda yung strategy na ginagamit ko, kapag may high impact news, syempre lumalapad yung or lumalawak yung spreads at lalong-lalo na yung slippage. So minsan kahit may stop loss ka, pag may slippage, imbis na yung stop loss mo, halimbawa $100 lang. Minsan pag nagkaroon ng slippage, $100 mo, mas sumusobra pa. Minsan 150 or 200. So, labas na siya doon sa risk management natin. Okay? So, yan so far yung high impact news or mga news na paparating this week. Okay? So, check nyo po yan. So, tara, punta tayo sa DXY. So, sa DXY, daily time frame, kung mapapansin nyo, eto, nandito yung displacement. So, nagkaroon ng demand. So, bumalik siya ngayon dito sa demand. And kung titignan natin yung current na market movement or market structure, bearish. Nagkaroon lang ng retracement dito sa area na to para i-mitigate itong fair value gap na to. Ayan. So, halos ito, 50% lang yung na-mitigate niya. And then, ngayon, nandito na siya sa baba, which is, meron din ditong demand. Pero kung mapapansin nyo guys, kung i-zoom in natin yan, ito. So, meron dito fair value gap. Ito malaki. Ayan okay. So, possible na i-mitigate to ni DXY, itong area na to. And then, pwede niyang i-respect itong demand na to para maging bullish siya. Kasi sa ngayon, napakalakas po ng US dollar. Or, pwede niya ring i-respect itong supply para mag-bearish siya. So, dito sa daily time frame, yan yung analysis natin. And then, sa 4 hour, so, dyan tayo maghanap ngayon ng setup.
Kung mapapansin mo itong equal highs or equal lows na to na liquidity, ayan, liquidity, okay, so na-liquidate na ng move na to, right? And then, nag-retrace back siya dito sa may demand kung saan siya nag-start. So, possible na if ever na i-respect ng market itong demand na to, area na to, posibleng mag-bullish siya. Para i-mitigate yung daily time frame natin na fair value gap. So, kapag ganyan yung analysis natin dito sa DXY, halimbawa na-analyze natin na yung market, posible niyang i-respect tong area na to, mag-demand. So, yung mga currency pairs na tinitrade natin against US dollar, katulad ng gold, BTC, Euro USD, JBP USD, AUD USD, saka yung NCAD USD. So, for sure, pag pataas to, yung mga currency pairs na yun, pababa. Okay? So, maghanap tayo doon ng mga short or sell positions. Pero kung yung mga currency pairs, primary ng currency pair is US dollar, katulad ng USD JPY, USD CAD, at saka USD CHF. So, kung ano yung movement ng US dollar or itong DXY, so ganun din yung movement nun. So, ito yung analysis natin dito kay DXY. So, possible na i-respect niya tong area na to para i-mitigate yung daily na fair value gap or yung imbalance. And, if ever na i-respect din naman ng market itong supply na to, pwede tayong maghanap dyan ng confirmation para naman sa sell position. So, if ever na break niya itong swing high na to, okay, nagkaroon ng break of structure, umangat, so possible dito tayo maghanap ng confirmation sa area na to para sa long position or dito sa may DXY yon, okay? So, dun sa mga currency pairs na tinitrade natin, maghanap tayo ngayon ng short or sell position. Alright? So, punta tayo ngayon dito sa may, siyempre, pinaka-favorite din natin na financial instrument, itong gold. So, sa daily time frame, ito, mapapansin nyo, yung market structure, ito yung lower low, lower high. Bakit lower high to? Itong area na to, kasi mas mababa siya doon sa previous na higher high. Alright? So, kapag ganyan kasi ang scenario, guys, hindi niya nabibreak yung mga previous na swing high, so possible na yung market momentum pababa or tuloy-tuloy yung momentum. It's either bullish or bearish. Alright? So, ngayon, nagkaroon dito ng break of structure. Ito, nagkaroon ng break of structure. So, ito, lower low. Kasi bakit? Mas mababa na siya sa previous na lower low. And then, nagkaroon ng retracement. Ito naman yung lower high. So, mas mataas, mas mababa siya doon sa previous na lower high. Okay? So, possible na magkaganito siya. And then, ganyan. Or, if ever na ma-break niya to, kasi dito guys, mayroon pang mga area dito ng supply na possible balikan pa ni market. So, katulad dito, nagkaroon dito ng supply. Diba? Ni-retrace back niya, tapos nagkaroon ng momentum pababa. Ito, nagkaroon dito ng demand, right? Na-tap na ni market itong demand na to. So, possible na umakyat pa siya dyan. Dito sa may POI natin na number 1 and then POI number 2. So, possible pa yan na i-mitigate niya yan para mabalikan niya tong supply na to kung saan siya nag-start. Or, kung titignan naman natin sa pinaka current price, ito guys, zoom in din natin. Ito yung pinaka current price, itong move na to. So, mapapansin mo guys, tingnan nyo, mayroong fair value gap. Kung marunong ka magbasa ng fair value gap, ito, ni-retrace back niya dito. Okay? To mitigate itong fair value gap. So, may kaunting-kaunti na lang natitira dito kasi itong move na to, yan o, hindi niya nasagad. So, hanggang dito lang siya. So, kung titignan mo, meron pang maliit dyan. So, possible na i-mitigate niya pa yan bago siya mag-bearish or posibleng ito, bullish na momentum or yung uptrend na momentum. Okay? Pero, kung sa titingnan natin sa may daily time frame, nandito si market sa area na to, pilit natin, and mayroon ditong supply. Ayan. Okay, so yung supply guys, ganito lang naman yan. So itong move, itong candlesticks, 'di ba? Nag-start tapos ito bullish na candlesticks biglang nagsunod-sunod na bearish. So itong candlesticks na to, ito yung possible natin na supply zone or tinatawag na kasi pag
pumunta ka sa lower time frame, itong candlesticks na to, meron yan group of candlesticks, ang tawag doon is order block. Okay? So, possible na balikan ni market to. And then, if ever na magkaroon ng confirmation dito para sa short position, mag-take po tayo dyan ng sell position or short position para ito, target profit or mapapansin nyo kanina yung market structure, ito, yan o, lower low, lower high, lower low, lower high, posibleng ma-break niya rin tong panibagong break of structure. And then, magkakaroon na ng ganyan. Pero if ever na i-break to ng market, bawa, na-break niya to. So, possible i-mitigate niya yung previous na mga supply zone bago siya mag-bearish. Or, if ever na ma-break niya to, ayan, ito abangan nyo guys. Pag na-break niya tong area na to, lalo na pag bumangga siya doon sa candlestick na close yung body, malaki po yung posibilidad na mag-momentum ulit si gold para i-break niya tong previous na all-time high na yan. Okay? So, yan yung analysis natin dito kay gold. So, punta naman tayo kay Bitcoin. Alright. So, eto, kung titignan mo yung market structure, ayan, nandito, nagkaroon ng supply. So, itong supply guys, hindi pa to na-mitigate ng market. So, kung mapapansin mo, unti-unti na siyang bumabalik dito. Ito, supply din to. Ayan. Alright? So, if ever na itong market structure na to, i-respect niya tong supply na to, pwede tayo or posibleng makahanap tayo dyan ng short position para i-liquidate itong mga liquidity na to, itong alos tinatawag ko na rin itong equal lows. So, ito yan. Kung sa ibang strategy naman, ito yung support, ito yung resistance. Kung bumabangga-bangga siyang ganyan. Alright? So, if ever naman na ma-break ni market or ni Bitcoin itong swing high na to, itong swing high na yan, okay? So, possible na bumalik dito sa may demand si Bitcoin para lumipad, para i-mitigate itong supply na to and then yung mga fair value gap na meron dyan. So, tingnan natin sa 4-hour. Ayan. So, sa 4-hour, ito guys bonus to Bigyan niyo ako pang kape-kape. Alright. So, delete natin. Ayan. Nagkaroon dito ng displacement, nagkaroon dito ng demand. Kung mapapansin mo, binalikan ng market itong demand area na to. And dito, actually, nag-entry ako dito sa area na to kasi meron ditong fair value gap. Kumbaga, pagdating sa strategy na ginagamit ko, yung confluence kumpleto. Pero, ayun nga, bigla siyang bumaba. Buti na lang, break even ko lang dito at umalis na ako sa market. Pero anong ginawa niya? Tingnan mo, lumipad pa rin. 'Di ba? So, anyways, it's okay lang kasi nagkaroon tayo ng magandang profit kasama yung community natin doon sa kay gold. Okay? So, last Friday, nagbigay ako ng signal kahapon. Sabi ko, brother or guys, position na tayo ng long position, at least 1:2. So, nabigyan sila ng profit at natuwa naman ako doon sa mga feedback nila. Okay? So, yung analysis natin dito, ito, nagkaroon ng supply dito and possible na once na i-respect ni market to, pwede tayo maghanap dyan or mag-antay tayo ng sell confirmation dito sa area na to para sa sell or short position. Pero doon sa higher time frame, kung makikita natin itong market structure, posibleng balikan niya kasi yan So, tingnan mo guys, Ito, swing high, swing low, ito, pwede masabi natin lower high, lower low, tapos bigla niya na break. So, yun yung mga indication guys na bigla siya nag-shift ng market momentum is an indication na magbabago siya ng trend. So, i-double check lagi natin yung market structure. Katulad nito. So, ito, swing low, swing high. So, pareho lang naman yan. Higher high, higher low, lower high, lower low. Okay? Ngayon, nangyari, ito, nagkaroon ng swing low. Pero kahit paano, hindi niya totally na-break ito. Kasi weak lang naman yung ginamit sa pag-break. And then, swing high, swing low, swing high, swing low. So, ito, hindi niya na-break. Malaking indication yan or signal or possibility na aakyat pa talaga dito si Bitcoin. Alright? Ayan. So, dun sa lower time frame, maghanap tayo ng mga entry setup na pwede nating sabayan yan. Kasi dito, zoom in natin.
Kasi dito guys, sa daily time frame, sa current position ni market, mayroon dito fair value gap. So ito yung pinaka-demand. Okay, so posibleng balikan pa yan ni market itong area na to. And then, posibleng lumipad para i-mitigate itong supply na to. Right? So, yan yung analysis natin kay Bitcoin. So, punta naman tayo sa Euro USD. Alright, daily time frame. So, tignan natin yung monthly. Lagi kong tinitignan at lagi kong inuulit-ulit to sa Forex Weekly Outlook natin. Okay, so ito guys, market structure, supply. Kung titignan mo to, yan. Swing low, o sabihin na natin, swing low, or swing high, or lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tapos unti-unti siya bumabalik dito sa may supply. Then ano next niyan? Ito. Okay, so if ever na ma-break ni market itong swing high na to, itong dalawa na to, posibleng umakyat si Euro USD. Pero malaki po yung posibilidad na bababa talaga siya. So, yun, binigyan ko na kayo ng confluences, ha? So, tignan niyo yung mga market structure sa higher time frame. So, balik tayo dito. So, kung ang analysis natin, kung titignan natin, nagkaroon dito ng bullish, and then, ito yung demand, siyempre, titignan natin yan ng ganyan. Posibleng mag-retrace back dito para magkaroon ng bullish momentum. Pero, kung titignan din natin ito supply, nandito siya ngayon sa supply, and then, posibleng i-respect niya tong supply zone na to, at i-liquidate niya tong mga previous na to na mga swing high, swing low na to. Ito, ayan. So, posibleng kainin niya yan or i-liquidate niya yan. Okay? So, every time na may POI tayo, point of interest, halimbawa, yung mga zone na yan, yan yung point of interest ko. And then, antay na tayo ng mga confirmation. And then, kapag na-respect nyo naman yan, saka ka lang pumasok. So guys, mag-build kayo ng sarili nyong strategy. I-journal nyo lahat ng mga natutunan nyo dito sa video or sa ibang mga coaches. And then, i-refine nyo yon, okay? Para magkaroon ka ng sarili mong strategy. Kasi kapag wala kang strategy, hula-hulaan mo na lang yung takbo ng market, ng mga candlesticks. Hindi mo may iwasan yung mga FOMO, overtrading, revenge, di ba? So, mai-stress ka, stressful yon. Pero pag may strategy ka, chill lang. Okay? Titignan mo lang yan. Tapos magkakaroon ka na ng analysis na, posibleng ganito yung market, etc. Right? So, yun yung analysis natin kay Euro USD. Punta naman tayo dito kay JBP USD. Ayan. So, halos pareho lang sila ng move, guys, ng market structure. Alright? So, dito sa daily time frame, so, ito, supply, nag-retrace. So, dito, merong supply zone. Ayan, sa area na to. So, ito yung order block. Alright, so, ngayon, nag-retrace back siya dito sa area na to. Kung titignan mo yung overall bias, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So, ano next niyan? Diba? Lower low. Okay, so, syempre, habang pababa yan, dyan tayo maghahanap ng mga magagandang setup. Sa daily time frame, currently, yung takbo ng market, ito, nagkaroon dito ng break of structure. Ito guys, kahit pa paano, valid tong market structure or break of structure kasi itong swing na to, na break ng candlesticks na to, which is itong candlesticks body, hindi siya weak. Okay? Pero pag weak to, ibig sabihin, weak yung candlesticks na yan, mahina. Okay? W-I-C-K or W-E-A-K. Okay. So, ngayon, nagkaroon dito ng break of structure sa candlesticks na to. So, dito may demand and then may fair value gap pa dyan sa area na yan na posibleng mag-retrace back yung market dyan and then magkaroon ng bullish momentum para i-take out tong liquidity or possible na i-take out tong liquidity na to or itong swing high na yan. Pero, if ever na bumalik siya dito at na-break niya to, itong previous na to na swing low, nagkaroon ng break of structure, posibleng mag-bearish yung market, at yan tayo maghahanap ng sell confirmation or short position. And then yung target profit natin, medyo mahaba-haba to, lalo na sa mga positional trader or sa mga swing trader. Okay? So, ito, kung titingnan mo dito sa current move, yung market, bullish. Okay, nagkaroon ng break of structure, posibleng nagkaroon dito ng demand,
Okay? And then may fair value gap pa. Napakaganda ng mga confluences. Pwedeng i-mitigate niya to. At i-tap niya tong demand na to para sa bullish momentum. Kung dito ka nakatingin. Pero kung titignan mo naman yung kabila, itong area na to, itong move na to, right? So, na-liquidate na to swing high na to, o itong swing low, or, ayan, meron ditong order block or supply zone. At na-tap niya na to. So, sabi ko nga, if ever na bumalik si market dito para i-mitigate or i-liquidate itong swing low na to, syempre, nagkaroon dito ng supply. Antayin natin bumalik si market dyan sa supply zone or sa discount o sa premium zone. Yan tayo maghanap ng confirmation para sa sell or short position. Ito yung target profit natin. Target profit number 1, number 2, and then number 3, 4. So, sa 4 hour, so kung mapapansin nyo guys, kung titingnan nyo yung pinaka-bottom line ng dinidiscuss ko, lagi kong inuuna yung mga higher time frame. Bakit? Para makita nyo yung bigger picture kung ano yung market momentum or market structure. Kasi kung doon ka mag-analyze sa 1 hour, sa 15 minutes, maraming inducement doon, maraming fake na mga moves doon at maliliquidate ka lang doon. So, bumababa lang naman tayo ng lower time frame sa 1 hour, sa 15 minutes para doon sa execution. Pero doon sa mga higher time frame, doon tayo naghahanap ng mga setup or market momentum. So, sa 4 hour, ito, nagkaroon ng break of structure. Ito kanina yun eh. Diba sa daily? So, ito, meron itong demand na posibleng balikan ni market. Pero if ever na ma-break niya to, guys, magandang indication yan. Dito tayo maghanap sa premium or sa supply zone ng confirmation para sa sell position. At i-target natin itong mga areas na to. Alright? So, yan yung analysis natin dito kay JBP USD. So, punta tayo ngayon sa pinakahuling currency pair natin trade natin, itong AUD-USD. So, actually guys, based dito sa market structure, malakas-lakas to si AUD. Ayan ang dami niyang swing or mga liquidity na break ito. So, break of structure. Pero dito, mayroon ditong supply. Ito, yan. At natap na ni AUD dito. Okay, kung titignan mo yung market momentum, bearish din, na posibleng i-respect niya tong supply na to at bigla siyang mag-reverse or mag-retrace dito sa pababa. Sa daily time frame, ayan, layo no? Kung titignan mo to. Alright, so ito, pinaka-order block. Ayan. Oh, medyo malayo-layo pa pala akyatin ni possible na akyatin ni AUD-USD. Okay, pero kung titignan natin yung current move, ito. So, ito guys, yung market condition, actually, napakalaking advantage or makakatulong sa'yo na sa strategy mo, lalo na, or magiging powerful yung strategy mo, lalo na kung nakabase siya sa market momentum. It's either bullish or bearish. Pero kapag ganito yung market condition, consolidation, sideways, or range, may hirap mag-decide. So, katulad nito, hindi natin alam kung ano yung takbo. So, ngayon, syempre, itong market condition na to, iniiwasan natin yan. So, anong gagawin natin? Aantayin natin na magkaroon ng breakout. Yun, kadalasan sinasabi na breakout or break of structure, papunta dyan, or magkaroon ng break of structure dito, papunta sa baba. So, if ever na bumaba yan, yung break of structure, yung confirmation, ibig sabihin, pababa yung market. Kasi bakit? Marami pang mga fair value gap dito na hindi niya na-mitigate. Ito. Ayan. So, kung mapapansin nyo, itong fair value gap, na-mitigate lang ng candlesticks itong area na to. So, may natira pang maliit. Ito. Right? And then, meron din dito, fair value gap. Ayan. Pwedeng balikan ni market. So, ito guys, nagkaroon dito ng demand. Itong area na to. Okay, and then nagkaroon ng sideways or consolidation, may possible na mag-retrace back yan dito. And then, if ever bumalik dyan, hanap tayo ng long position. And then, habang pabalik yan dito, syempre, hanap tayo ng confirmation dito or mga setup para naman sa sell or short position. Okay, for our, so ngayon medyo magulo pa si AUD, lalong-lalo na yung drawing ko. Alright,
So, eto, nag-green. So, sa ngayon, wala pa tayong magandang setup yan. So, antayin natin mag-break dito sa taas or dito sa baba. And then, confirmation yun na para makapaganap tayo ng sell position or long position. So guys, yan lang yung analysis natin dito sa mga currency pairs na tinitrade natin. So itong pinakita ko sa inyo, ito yung madalas na tinitrade ko. Yung gold, yung BTC, Euro USD, JBP USD, and AUD USD. So I hope na marami kang natutunan at nakuha kang idea dito at huwag kalimutan na every time na nanonood ka dito sa channel natin, mag-take down notes ka or mag-journal ka kasi along the way, marireview mo yan lalong-lalo na kapag may mga libre kang oras, tapos marirefine mo yan along the way. So katulad ko before, nung nag-start ako, sobrang haba ng mga sinusulat ko. And then yun, dahil mas simple, mas maganda, mas effective, mas profitable, kinompress ko yon. So, kinompress ko dating 100 steps ngayon, titingnan ko lang sa market, mga at least 3 steps lang. So, titingnan ko kung ano yung bias, setup, tapos confirmation, then risk management. Ganun na siya kasimple. So, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin po yung notification bell na yan para maging updated ka sa mga upcoming videos natin katulad nito. At hindi lang po analysis, so pati mga live trades natin, along the way, isi-share din natin yan dito. And then marami kang mapupulot na aral dito. Actually guys, bago tong video na to, panoorin nyo po yung isang video na may simple strategy. So guys, yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!